Magandang araw po muli sa bawat isa po sa ating patuloy na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Tayo po muna ay manalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po ay dumudulog sa inyo pong banal na presensya sa araw na ito. At kami po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat nga po sa iyong banal na presensya. Dalangin po namin karunungan na nagmumula sa iyo, uhaw at gutom sa iyong mga salita. Patuloy pong manalaytay sa aming puso't isipan sa gayong kami po ay patuloy na mabusog, Panginoon, ng iyong mga salita at maisapamuhay po namin na may buong kagalakan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa aklat po ng Ganap na Buhay Biblia sa Tagalog po. Dito po sa aklat ng Awit, Kabanata 127, talatang 1 at 2. Psalm 127 verses 1 and 2. Sabi po rito sa verse 1, malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Verse 2, ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. So makita po natin dito, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Malibang siya po ang patuloy na maging pinaka-sentro sa paggawa ng bahay. Ang sinisimbolo po ng bahay na ito ay ang ating pamilya, anumang samahan, organisasyon, asosasyon, sa mga pagkakaisa, maging sa kapatiran man, maging sa espiritual. Kung hindi po laging ang Diyos ang mangunguna o ating aanyayahan bilang ating punong panauhin na siyang magiging pundasyon ng maging anuman nating mga plano, iniisip at gagawin. Kung hindi ang Panginoon ang magbabasbas nito, nakakalungkot po na ang ating mga plano, binabalak, ay maaring mabigo o mauwi sa kalungkutan. Dahil po, sinabi ng Panginoon, malibang siya ang gumawa o magtayo ng bahay, o malibang siya ang nangunguna sa atin, magkakaroon po ng katagumpayan, anumang plano, anumang asosasyon, anumang samahan, maging ang ating tahanan po, sa ating pagpapalaki ng ating mga anak, maging sa pagsasama ng mag-asawa. Kung hindi po ang Diyos ang nangunguna sa isang tahanan, nakakalungkot po, nasa sadlak sa kalungkutan ang isang pamilya. Dahil wala ang paghahari ng Diyos sa gitna ng tahanan na siyang nagsisilbing tunay na liwanag at ilaw ng tahanan. Nakakalungkot po na maghari ang kadiliman ng kalungkutan. Kaya paalala po ng Panginoon, lagi po tayong unahin natin siya. Sabi po sa aklat po ng Proverbs, chapter 3, verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Lagi po tayong magtiwala sa ating Diyos na buong pusong pagtitiwala. Huwag daw po tayong manangan sa sarili nating karunungan at kaalaman. Marami po sa ating mga tao talagang magagaling, marurunong. Minsan, hindi naman po lahat. Minsan, nakakalungkot po. Yung marurunong, parang hindi na nila kailangan ng Diyos. Hindi na sila sumasangguni sa Panginoon kasi nga po, magagaling, matatalino, wala pong masama. Ang nakakalungkot lamang po, sa sobrang galing at talino, ang resulta ng mga pinagplanuhan na uwi sa kawalan. Bakit po? Dahil sa pagtitiwala nga po sa ating sariling kaalaman, hindi po naituro ang tamang daan, hindi po naituro ang tamang dapat na lakaran ng ating mga kasambahayan, ng ating maari, ng ating anak, ng ating may bahay. Kasi po, alam nyo mga ginigiliw po naming nakikinig at nanonood sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Lalo po ngayon, ang mga millennial, di po ba? Ang ating pong modern technology,
Pag inutusan mong bata, wait lang. Hindi lang ho bata, maging tayo na may mga edad na rin. Di po ba? Laging sikat yung salitang wait lang. Hanggang sa yung wait lang, naging wait na lang, wala nang nangyari. Hindi na ho nagawa yung dapat gawin. Marami hong mga nakalimutan, marami nang naisantabi na mga bagay na dapat na nagawa. Wala pong masama sa teknolohiya. Ang mahirap po ron kung ang ating puso ay nakukuha na yung oras po sa paggawa o at bigay natin ng atensyon doon po sa teknolohiya na yon. Naagaw na yung ating panahon, yung ating oras, yung ating puso. Nakakalungkot po. Kaya mahalaga po na laging ang Panginoon ang siyang nangunguna sa atin. Higit sa lahat po, huwag po nating kalilimutan ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit po? Napakahalaga po nito na ang binhi ng salita ng Diyos ay mabubuhay sa ating mga puso, sa ating mga isip, at ito'y didiligin ng mga panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos ng ating kahilingan. Dahil ang butil po o ang salita ng Diyos, hindi po ito magkakaroon ng kapangyarihan sa ating puso kung hindi po tayo lumalapit ng may pagpapakumbaba sa ating Panginoon o pag-aamin sa ating mga sarili na tayo ay hindi nagkakasala. Lumapit daw po tayo na tayo aminin natin. Di po ba sabi sa panalangin, forgive us our sins. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Totoo po ba? Nang paghingi po ng tawad, dapat po, anong sabi sa Biblia, ang tunay na pagpapatunay na tayo po ay humihingi ng tawad, dapat daw po, hindi na natin binabalikan yung kasalanan na inihingi natin ng tawad sa Panginoon. At higit sa lahat, matuto po tayong magpatawad. Tayo po ba ay totoong nagpapatawad? Dahil sabi po sa Matthew chapter 6 verse 14, kung ikaw ay pinatawad, ngunit ikaw naman ay hindi nagpapatawad sa mga nagkakasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama na nasa langit. So what's the use of prayer kung tayo ay hindi marunong magpatawad? Kaya mahalaga po, lagi nating kasama, isama natin ang Diyos. At pinamagatan ko nga po ito ng salita, Jehovah Shammah. Sabi sa ibang wika, ibig sabihin po, Jehovah Shammah, kasama natin ang Diyos. At sinabi naman po niya, lagi niya tayong sasamahan at hindi niya tayo iiwan. At kung lagi niya tayong sasamahan, lagi po nating siguruhin, kasama po ba natin talaga ang Diyos? Dahil sabi po, kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, magalak daw po tayo at anuman ang hilingin natin sa ating Panginoon ay ipagkakaloob sa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, makapangyarihang Diyos, naming Ama na nasa langit, sa pangalan ng aming Pansong Kristo, pinagpala po ninyo ang araw na ito sa aming pong pagninilay-nilay ng iyong gintong butil na salita ng buhay. Dalangin ko po ang aming taga-subaybay sa programang ito ay nagkaroon ng kapangyarihan ng iyong salita. Magsilbing kagalingan po ito ng kanyang karamdaman, magsilbi po itong solusyon ng kanyang mga pinagdaraan ng problema sa buhay, magsilbi po itong pag-asa kung siya ay nawawalan ng pag-asa, magsilbi po itong kagalakan kung siya ay may kalungkutan. Sapagkat Panginoon, sa piling po ninyo, lahat kami na buong puso nagtitiwala, ang aming buhay ay palaging tunay na mananagumpay. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Patuloy po kayong sumubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala upang ang ating pong mga inner man, ang ating mga espiritual na katauhan, patuloy pong mabusog. Patuloy po tayong lumakas, mag-mature po tayo. Sapagkat sa panahon ho ngayon, nag-iiba na ang ating kapaligiran. Panginoon po lamang ang ating pag-asa at wala na iba. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.